ka-vintage. Pagpasensyahan mo na ako, medyo magulo akong magsimula. Hindi kasi madali sabihin to at hindi ko alam kung maiintindihan mo o tatawalan mo lang, kagaya ng ginagawa ko noon sa mga kababalaghan. Pero ngayon, nangyari na ito sa akin sa mismong loob ng Malacanang, sa lugar na pinakakilala sa mga multong ayaw matahimik. Hindi ko na kayang manahimik. Hindi ako naniwala noon, pero ngayon, hindi ko na alam kung sino pa ba ang kayang maniwala sa akin maliban sa iyo. Kaya makinig ka, vintage. Ito ang kwento ko. Ito ang gabing muntik ko nang iwan ang buhay ko sa palasyo. Ako si Sarah, 30 anyos, janitress sa Malacanang Palace. Wala akong pakialam sa multo. Hindi ako nanonood ng horror. Hindi ako madaling matakot. Nag-a-apply lang ako dati dahil kailangan ko ng trabaho. At ang totoo, hindi ako nakafocus sa mga kwento ng mga janitor at guard na sinasabing may mga naliligaw na kaluluwa sa palasyo. Kwentong lasing, kwentong pampatakot sa bagong pasok, kwentong walang basehan. Pero nangyari ang lahat sa isang gabing halos ako lang ang tao sa bahagi ng palasyo. At doon nagsimula ang impyerno ko. Gabi yun, ka-vintage. Past 11:40 p.m. Ako ang naka-assign na maglinis sa hallway na malapit sa Old Wing. Yung bahagi raw ng palasyo kung saan marami ng presidente ang dumaan, maraming bisita, at maraming hindi na nakaalis. Napansin ko agad na mas malamig kaysa dati. Hindi yung malamig na normal. Hindi malamig na parang merong aircon. Malamig na parang may humihinga sa batok mo. Habang nagmamap ako, umalinggaw-ngaw yung tunog ng tak-tak-tak ng heels sa floor. Sa palasyo, normal lang sana. Pero malayo yung function room at wala nang bisita ng ganoong oras. Hindi ako tumingin agad. Hindi ako nagpanik. Pero nung huminto yung tunog, sa bandang likuran ko, narinig ko yung boses na parang bulong na, "May naiiwan ka." Napalingon ako. Walang tao. Walang kahit ano. Kahit aniyo. Wala. Hinawakan ko yung map ko, tapos umiling ako sa sarili ko. Pagod lang ako. Pagod lang. Pero ka-vintage, dun pa lang alam ko nang may mali. Pagbalik ko sa maintenance room, nandun si Mang Dado. Senior janitor na 61 na raw. Ang daming kwento ng matandang yon, pero madalas piniprank na kami. Nakita niya akong parang lutang. "Anak, bakit maputla ka?" Tanong niya. Sabi ko, "May narinig lang po ako, parang sapatos at boses." Tumingin siya sa akin ng matagal, ka-vintage. Hindi yung tingin na ng bibiro, hindi yung tingin ng tao na umaakto lang, tingin ng taong alam mong totoo. Tapos, ibinaba niya yung sigarilyo niya. Umupo siya at sinabing, "Huwag kang tumingin kapag narinig mo ulit." Kinabahan ako. "Bakit po?" Tumingin siya sa sahig. "Pag tumingin ka, bumigat ang boses niya. Susunod siya sa'yo kahit saan." Hindi ako nakapagsalita. Tapos, dagdag niya, "Kapag narinig mo siyang nagsabi ng kung ano man, huwag mong sagutin." Natawa ako sa totoo lang. Hindi yung masayang tawa, yung tawang hindi makapaniwala. "Sir, hindi po ako nanini." Bago ko pa matapos, sumagot siya. "Ako rin." At doon ako napatigil. Pagbalik ko sa hallway, doon ko naramdaman ang bigat. Literal, ka-vintage. Parang humahawak sa dibdib ko. Parang may nakadagan sa likod. Tapos yung aircon, parang huminto. Pero lalo pang lumamig. Tahimik ang buong lugar. Too quiet. Yung klaseng katahimikan na parang may hinahanda sa'yo. Habang naglalakad ako, napansin kong may pulang mantsa sa sahig. Parang pintura. Pero amoy kalawang.
Sinundan ko yung bakas hanggang huminto sa lumang pintuan ng archive room. Kumatok ako ng mahina. May tao po ba? Walang sagot. Pero tumunog yung lumang gramophone sa loob. Bigla, walang humawak, walang sumindi. Tumutog yung parang lumang tugtog na pang 1930s. Yung tipo ng music na nakakatindig balahibo kahit nasa radio lang. At kasabay nun, narinig ko ulit yung tak, tak, tak sa likod ko, papunta sa akin. Hindi ako tumingin, hindi ako huminga halos. Pero yung boses na yun, sira. Ka-vintage, paano niya alam ang pangalan ko? Gusto ko mang sundin ang bilin ni Mang Dado, pero tao lang ako. Kapag tinatawag ka sa pangalan mo, mas madalas tumitingin ka, lalo na kung parang kilalo niya ang boses mo. Kaya kahit naninginig ako, tumingin ako. Mali, ka-vintage. Mali, malaking pagkakamali. May babae sa dulo ng hallway. Maputi ang suot, mahaba ang buhok, nakatungo. Pero nakadiretso ang katawan. At kahit nakayuko siya, alam kong nakatingin siya sa akin. Yung mga daliri niyang mahahaba, parang patay na sanga ng puno. Yung paa niya, hindi nakalapat sa sahig. At yung mukha, hindi ko man nakita ng buo dahil nakatakip ang buhok. Pero yung ngiti, Diyos ko, yung ngiting hindi galing sa labi, galing sa sugat sa pisngi. Ngiting pilit, ngiting mali, ngiting hindi pang tao. Kumilos siya. Hindi lumakad, hindi gumalaw. Bigla lang siyang lumapit. Isang iglap, nasa 30 feet na siya sa akin. Sa pangalawang iglap, 15 feet na. Sa pangatlo, 10 feet na lang. Hindi ko narinig kung lumakad ba siya. Walang ingay, parang nag-teleport. At doon ko unang narinig yung tunog na hanggang ngayon ay dala ko. Parang hinihila ang sapato sa tuyong lupa. Parang nilalaso ng hangin. Tapos nagsalita siya. Hindi parang tao, hindi parang babae. Parang maraming boses sa loob ng isang katawan. May naiwan ka. Doon ako tumakbo. Habang tumatakbo ako papuntang exit, lahat ng pintuan sa hallway bumuksad. Isa-isa, sunod-sunod. Parang may malakas na hangin pero walang hangin. At sa bawat pintong bumubukas, may mahabang tunog ng bulong na, Sarah, huwag kang aalis. Kinabahan ako. Napalakas ang tibok ng puso ko. Lahat ng ilaw sa hallway nag-flicker. Yung iba nag-off. Hanggang sa halos dilim ang buong paligid. Nakatakbo ako papunta sa opisina ng guard at doon ko nakita si Officer Rivera. Nakaupo pero parang lutang ang isip. Sir, sigaw ko, may babae sa hallway. Hindi siya umiimik. Nakatingin lang siya sa harap. Kaya lumapit ako at tinapik ko siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at sabi niya, nakita ko siya. Dinala niya ako sa CCTV room. Pinakita niya yung camera feed ng hallway. Pero ka-vintage, wala akong nakitang babae. Wala. Noong tumatakbo ako, sa camera, mag-isa lang akong tumatakbo. Pero yung part na nakatingin ako sa likuran, doon ko nakita may anino, mahaba, payat, nakasunob sa akin. Hindi babae, hindi tao. Isang aninong walang mukha. At habang pinapanood namin, bigla itong gumalaw kahit nakapos ang video. Parang tumingin sa camera.
Tumayo si Officer Rivera. Hindi ka pwedeng umuwi muna. Sabi niya, delikado sa iyo yung kalsada kapag may sumusunod na ganyan. Pero mas lalong kinilabutan ako nang dagdagan niya, hindi ka kasi pinakawalan. Pilit kong binuksan ang exit door ng palaso. Pero ka-vintage, hindi bumubukas. Parang nakalak. Pero hindi. Yung sensor, nagloloko. Nakailang try na kami. Hanggang sinabi ni Officer Rivera, Sarah, may dala kang hindi dapat. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam ang sasabihin. At bigla, nag-brown out ang buong palasyo. Ilang segundo lang, pero sapat para mangyari ang hindi dapat mangyari. Sa dilim na yon, may kamay na humawak sa balikat ko. Malamig, manipis, mahabang daliri at bumulong sa tenga ko. May naiiwan ka. Pagkabalik ng ilaw, nasa harap ko siya, yung babaeng puti. Nakadikit na halos ang mukha niya sa mukha ko. Amoy lupa, amoy bulok, amoy katahimikang hindi pang tao. Hindi ako makagalaw, parang may humawak sa buong katawan ko. Tapos tumingin siya sa likod ko. Doon ko lang na-realize, nakatungo lang siya kung walang nakakakita. Pero kapag tinititigan ko siya, dahan-dahan niyang itinataas ang ulo niya at doon ko nakita ang buong mukha niya. Ka-vintage, hindi ako sigurado kung kaya mo pang matulog pagkatapos nito. Yung mata niya, hindi bilog, punit, halos bumabagsak, walang itim, puti lahat. Yung bibig niya, hindi nakamiti, kundi nakabuka ng sobrang laki. Punit sa magkabilang pisngi, kita yung gilagid, kita yung walang dila. Pero yung boses niya, lumabas pa rin. Hindi ka aalis. Hindi ko alam anong nagtulak sa akin, pero hawak ko pa yung map. At sa isang iglap, hinampas ko siya. Hindi tumama. Dumaan lang sa kanya. Pero parang nagulat siya. Parang hindi niya ine-expect na lalaban ako. Kaya tumakbo ako. Takbo ng takbo hanggang makarating ako sa chapel inside the palace at dun ako huminto. Dun ako napahagulgol. Dun ako halos magdasal kahit hindi ako religyosa. Pero bakit parang lalo siyang lumalapit? Pagtingal ako, nandun ulit siya. Nasa pinto ng chapel. Nakatayo. Hindi nakapasok. At doon ko narinig ang totoong boses niya sa unang pagkakataon. Hindi yung bulong. Hindi yung ibang boses. Boses niyang punit. Mahina. Malungkot. Hindi ko makita ang anak ko. Doon ako natigilan. Hindi ko alam bakit pero naawa ako. At kahit pinagbawalan ako ni Mang Dado, sumagot ako. Paano ko po kayo matutulungan? Biglang nag-iba yung hangin, nag-iba yung ilaw, nag-iba yung tingin niya. Tapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Yung totoong ngiti, yung hindi madugo. At sinabi niya, "Maraming salamat." Tapos nawala siya. Sinabi ko lahat kay Mang Dado. Ngumiti lang siya at tumanggo. Hindi kanya sinaktan dahil tinulungan mo siya. Sabi niya, pero Sarah, tandaan mo, huminga siya ng malalim. Kapag tinawag ka ulit, huwag ka nang sumagot. Kinabukasan, iniwan ko ang trabaho. Pero ka-vintage, habang nag-uusap tayo ngayon, may naririnig akong tak-tak-tak sa sahig. Hindi ako naka-heels, wala akong bisita, wala akong kasama. At may bumulong na naman kanina habang nagsasalita ako. May naiwan ka. Ka-vintage, kung mas malapit sana ang ilaw dito, makikita mo siguro yung anino sa likod ko. Ka-vintage,
Hindi ko alam kung bakit ko pa ito ikinuwento sa'yo. Siguro dahil ikaw lang ang nakikinig. Ikaw lang ang hindi tumatawa. Ikaw lang ang hindi nagdududa. Pero ngayong natapos ko na ang lahat, may gusto lang akong sabihin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala sa multo. Ayokong maniwala. Ayokong tanggapin. Ayokong isipin na totoo ang mga patay na gumagalaw sa gabi. Pero minsan, kahit ayaw mong paniwalaan, ikaw mismo ang hahabulin ng katotohanan. At ngayon, habang nagtatapos ako ng kwentong ito, may kakaiba na namang nangyayari dito sa kwarto ko. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang electric fan. Walang hangin. Pero yung kortina ko, gumagalaw at may narinig akong mahina. Yung pamilyar na pamilyar. Tak, tak, tak. Ka-vintage, kung sakaling may makarinig ka ring ganitong tunog sa bahay mo o biglang lumamig ang hangin habang pinapanood mo tong video, huwag kang lilingon agad. At kung may bumulong sa tenga mo, kung may nagsabi sa iyo ng may naiwan ka, huwag kang sasagot. Dahil kapag sinagot mo, hindi na ako sigurado kung matatapos mo pa ang susunod na gabi. Maraming salamat ka-vintage, pero sana hindi kanya sundan.